Nakakaluma man. Isinta kita din ang kumiti mo, akala mo yata ako'y nagpipit. O makabago. May liriko man. Magkahawakan ating kamay at walang damalay-malay. O wala. Ang mga ito'y pare-pareho dahil ang lahat ng ito ay musika. Ano nga ba ang musika? Language of the soul ng music. Bakit? It moves us kasi music. Nakaka-inspire siya, parang nakaka-touch nung pinakamalalim nating mga sensibilities. For me, music is like a language. It can communicate to other people. Kasi sometimes, di ba, language itself has barriers. Like, for example, sa ibang countries, may iba't ibang language. So, sometimes di naiintindihan. But with music, kasi it's parang for me kasi music has a soul, a spirit, something like that. Na it can communicate to other people na through the melody, through the na parang pag nakarinig ka ng sad music, for example, communicate that feeling of sadness. For example, makarinig ka naman ng music na joyful or something na happy, then yung joyful, yung happiness na yun na nandun sa music, parang magiging happy ka na rin kung makarinig ka na ganun. For me, yun na, it's like a language na it can communicate to people throughout the world. Kaya ng hawakan ng musika yung mga kahulugan, yung mga principal sa sinasabi ng mga ng wika. So hindi yung musika mismo isang uri ng wika. Yan. Meron siyang na hindi kapag pinaliwanag mo na one-to-one correspond sa bawat ganyan hindi wala na rin yung meaning. Yung musika pagkakaroon mismo ng musika walang tawag. Walang gap. Walang gap between kung ano yung narinig mo at yung sinasabi niya. Hindi mo? So, yan, narinig niya yan. Meron sinasabi sa atin yan. Hindi natin kailangang pag-usapan, pero kung ano man yung dating sa inyo, yun sinasabi niya. Ano naisip mo din? Relax. Hindi ko parang masaya yung masaya. Kasi may sinasabi siya sa'yo. So, yung natatranscend niya yung words, yung sabi niya. Pero kung yung music po, yung musika po, wika po mismo, musika na po. Yung musika mismo, wika na siya. Karagdagan dito, ang musika ang sumasalamin sa ating kultura, gawain at nararamdaman bilang mga tao. Isang magandang daluyan rin ng wika ang musika. Kilala ang mga Pilipino dito sa Pilipinas sa kanilang musika tulad ng kundiman na sumasalamin sa mayamang kulturang Pilipino. Ngunit paano kung tuluyang mawala ang mga musika nating gaya ng kundiman? Alam mo ba ano ang ibig sabihin ng ating pagsisikap sa eskwela? Blue Jeans, kasi na lang iwanan ng pag-aaral at sama-sama tayo magsaya. Sa paglipas ng panahon ay nagbabago ang musikang Pilipino. Dahil sa pag-usbong ng konseptong popular, ay lumitaw ang mga makabagong musika na kilala na sa tawag na pop music. Filipino pop music ang higit na tinatangkilik nating mga Pilipino at dahil sa malapit ito sa masa ay mas naging mabilis ang pagsikat nito. Dahil din sa perang kinikita dito ay higit na binigyang pansin ng mga kumpanya ang mga ganitong uri ng musika dito sa Pilipinas. Bunga nito ay unti-unting nating nalimot ang mga Filipino classical music tulad ng kundiman. Ang mga musikang ito ay pinaniniwala ang sumasalamin sa kulturang Filipino at hindi ang pagbabago ng musikang Pilipino ay nagdudulot din ng pagbabago sa ating kultura dahil sa impluwensya ng Filipino pop music.
ay nakakabuo tayo ng panibagong kulturang Pilipino. Magkaagapay ang musika at wika sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng kulturang Pilipino. Subalit sa pagkagat ng Pilipinas sa globalisasyon, unti-unting kinakain ng mga wikang banyaga ang mga likhang sining sa Pilipinas, kasama na ang musikang Pilipino. Nasasapawan na rin ang mga tradisyonal na awiting Pilipino ng mga popular na awiting bentang-benta ngayon sa mga panlasa ng nakararami. Nanganganib lamunin ng husto ng wikang Ingles at maging ang wikang Koreano, ang musikang kinikilala na bahagi ng pagpapaunlad ng kultura. Dahil dito, gumawa kami ng isang survey sa kung ano ang mas tinatangkilik ng musika ng mga Pilipino. Magsusulat po kayo ng song, in English or in Ako, usually, pag nagsusulat ako ng songs, in Tagalog talaga. Kasi, ewan ko, mas gusto ko lang yung malalim na Tagalog kaysa sa English talaga. Bakit? Kasi mas nakaka-relate ako kasi alam kong yun yung language ko kaysa sa English talaga. Kapag piliin kayo ng song, ano mas gusto niyo, OPM or international? Siyempre OPM. Kailangan ko elaborate. Kasi, una-una, sa ating original music natin yun. So, kailangan natin i-promote just like international music. Yun. Tsaka, mas okay yung alam mong nanggaling sa iyo yung kanta. Yung same nationality yung gumawa ng kanta. Yun lang. I pick both because I like them both. Pareho naman silang merong iba't ibang pros and cons. I mean, iba yung style ng international music sa OPM, so I can't really compare them. Pero I like them both. Hello. Pwedeng magtanong? Sige, sure. Anong mas pinapakinggan mo, OPM or international? OPM siguro. Bakit naman OPM yung mas pinapakinggan? Sa tingin ko kasi mas nakaka-relate ako sa OPM kaysa sa foreign music. Sino yung mga favorite mong singers? Siguro sina Sarah Geronimo at Jules na MYM. Sige, thank you. Welcome. To be honest, I pick the international songs because yung OPM kasi is just, for me, masyadong dramatic or whatever. But yung international songs kasi, they offer something new, something upbeat, and something catchy. It's for me. That's for me. It's a personal taste ko. OPM kasi as a Filipino, mas mapipili mo yung kanta or yung message ng song kapag Filipino music yung pinapakinggan natin. OPM kasi as a Filipino, dapat natin mas nangkilikin yung sariling atin. OPM din kasi pag pinapakinggan natin yung mga music natin, mas napapakita natin yung pagiging nationalistic natin. OPM kasi syempre para tatangkilit natin yung sariling atin. Yan. Mula sa kanilang sagot, masasabi pa rin natin na marami pa rin mga Pilipino na gusto pa rin ng OPM o ang ating sariling musika. Maganda ang wika at awiting Pilipino, kaya walang dahilan na hindi ito maisulat sa sariling wika. Maliban sa mas maiintindihan ito kapag nasa wikang Pilipino, masasabi rin ng manunulat na kanya ang kanta. Sa ganitong paraan, mas makikilala din ang kanyang sarili at mas madarama ang pagiging Pilipino. Maganda rin na makisabay sa mga tugtuging Ingles dahil nakikita dito ang versatility ng mga Pilipino, kaya hindi pa rin ito dapat itanggi at judge. Ngunit huwag nating hayaang lamunin ng makabagong awitin ang mga awiting sariling atin upang patuloy na magkaroon ng ganap na kulturang Pilipino. Mahalaga ang musikang Pilipino bilang isang sining na naglalarawan ng pagka-Pilipino, ugali, pakiramdam, pangarap sa buhay, na bahagi ng kulturang Pilipino. Kaya ito'y ating tangkilikin at ipagmalaki. Sariling atin
At sa habang buhay, awiting